Rosalie, aling ahensya ang unang sumalang sa budget deliberation ng Kamara? Monica, ngayong araw ng Lunes, August 18 ay ang unang araw ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 Proposed National Budget. Humarap sa briefings ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng Departments of Budget and Management, Finance, Economy, Planning and Development at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa pag-welcome sa DBCC members para sa budget deliberations. Pagtitiyak nito, rerepasuhing mabuti ng Kamara ang panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Habang hindi pa naihahain sa plenaryo ng Kamara ang 2026 General Appropriations Bill, budget briefings muna ang isinasagawa ng House Appropriations Committee. Tinalakay ng economic managers ng Marcos Jr. Administration ang economic outlook at priority policies nito. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, para sa taong 2025, inaasahang mas mababa sa 2% ang inflation rate o antas ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Gayunman, makaapekto pa rin ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa inflation ng bansa sa susunod na taon. The increase in inflation next year, although it will remain within target, could be traced back to what we call statistical effects or base effects given the low inflation that we are experiencing in 2025. However, it will remain moderated, partly driven by stable international oil prices. Samantala, bagaman kabilang ang Pilipinas sa nangungunang ekonomiya sa Southeast Asia, nananatili pa rin ang malaking hamon sa bansa. Ito ay dahil nakasentro pa rin ang galaw ng ekonomiya sa iilang lugar, ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Another challenge is the concentration of economic activity in Mega Manila. That's Metro Manila plus Calabarzon and Central Luzon. While most regions have grown faster than the national average, Mega Manila still accounts for more than half of GDP. Achieving balanced, resilient, and more inclusive development requires diversifying our growth engines across the country. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, kung ikukumpara sa karamihang bansa sa Asia, mas mababa ang utang ng Pilipinas at malaking porsyento ng pagkakautang ng gobyerno ay mula sa domestic sources. We're also in the middle of the pack in terms of our national government debt and general government debt to GDP ratios, which calculate our ability to pay. About 69% of our outstanding debt is domestic. Kaya hindi po kayo dapat mabahala dahil utang nito galing po sa sarili natin. Ibig sabihin, karamihan ng interes ng ating binabayad ay napupunta rin lang bilang dagdag na kita ng ating mga kababayan. Samantala, sa unang bahagi pa lang ng deliberasyon, ilang kongresista na ang nagbukas ng usapin kaugnay ng mga kontrobersya sa 2025 budget. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, tinanong si Finance Secretary Ralph Recto kung aware ba ang Marcos Jr. Administration sa budget cuts sa 2025 budget. These budget cuts, the biggest, 3 years, 200 plus billion in 2023, 400 billion plus in 2024, and for 2025, 300 billion. Yes, just to correct. This is unprecedented. Yes. I've been in Congress for quite some time. This is my 13th year in Congress. Yes. Wala pong ganyang nangyayari. Mr. Speaker. Na binabawasan ng ganyang kalaki yung President's budget. Ano po kaya ang dahilan nito? Mr. Speaker, my understanding is that these are not budget cuts but realignments done by Congress, by both the House and the Senate. Ang makakasagot po niyan ay ang Kongreso, hindi ang executive. The fact is, Mr. Speaker, is that the President today has withheld
or withheld from appropriations passed by Congress. And these are realignments because they are not consistent with the Philippine Development Plan or the priorities of his administration. Ang independent lawmaker naman na sina Navotas City Representative Toby Chanco humihingi ng ulat ng small committee na binuo noong 19 Congress para mag-consolidate ng individual amendments sa 2025 House General Appropriations Bill. Paliwanag nito, uusisain ang mga ahensya ng pamahalaan kung papaano ginastos ang pondo nila. Pero paano raw ito gagawin kung hindi alam ng kongresista kung papaano nadagdagan at nabawasan ang pondo ng mga ahensya. Dagdag pa nito, mahalagang maisapubliko ang minutes ng pagpupulong ng small committee dahil dito umano nangyayari ang bilyong pisong halaga ng pagbabago sa budget. I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20.795. So, tapos ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So ang napasok dun sa small committee is 13 billion, dun sa isa, yung isa 14 billion. So sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Pero giit ni House Appropriations Panel Chair Swan Singh, kasama na ang ulat sa House General Appropriations Bill o HGAP, ang aprobadong panukalang pambansang pondo para sa 2025 ng Kamara. Gayunman, giit ni Congressman Chanco, libo-libo ang pahina sa HGAP at hindi madaling makita kung ano-anong budget line items ang dinagdagan at binawasan. The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small It's committee. not the report. Natapos ang oras sa pagtatanong ni Congressman Chanco, subalit walang ulat ng small committee itong nakuha. But I just want to manifest 5 minutes has passed and the small committee report has not been sent to any of the members. That's on record. Hinihiling din itong magkaroon ng kinatawan ng independent congressman gaya niya sa bubuuing Subcommittee on Budget Amendments Review. Sa ngayon, 10 ang posibleng maging miyembro ng Subcommittee on Budget Amendments Review mula sa bawat political party, party-list coalition at minority bloc. Samantala, inilabas na rin ng Kamara ang guidelines sa pakikibahagi ng People's Organization at civil society groups sa pagbuo ng panukalang pambansang pondo. Pero ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, sa memorandum ng House of Representatives, tila anya walang oportunidad ang mga grupong itong magsalita sa deliberasyon. Wala rin anyang garantiya na i-integrate ang inputs nila sa proseso. Tanong pa nito, bench warmers lang ba ang ganap ng civil society organizations? Nauna nang ipinahayag ni House Committee on Appropriations Swan Singh na magkakaroon ng isang araw ang People's Budget Review kung saan may pagkakataon ng mga civil society groups na ilatag ang kanilang mga tanong at suhestyon. Monica, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations at DBCC members kaugnay ng 2026 proposed national budget. Sa Miyerkules naman, sasalang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa deliberasyon, partikular na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, gayon din ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos.